Hey guys, baka po naghahanap kayo ng smartphone po na mayroong perfect na specs, yung meron po magandang display, syempre magandang camera, at malakas po na performance, para po sa may presyo na meron siya. Eto po yung mga smartphone guys, baka po isa dito yung magustuhan nyo. Umpisa po rin dito guys sa mga kulang 10k po na SRP. Actually, hindi na nga po 10k yung SRP ng mga smartphone na to. Dahil nga po madalas na sila mag-sale ng around 7,000 to 8k po na presyo. At napakaganda po ng specs na makukuha natin para po sa may presyo na ganyan. Wala na pong iba dyan guys, kundi ang Infinix Note 50 saka po ang Tecno Camon 40 guys. Sa ngayon wala pa rin po talaga makakatalo sa may build quality po. Sa napakagandang display at napakagandang camera po ng Infinix Note 50 para po sa may 10,000 na SRP. Pero madalas nga po siya nagsisale sa may Lazada, sa may TikTok saka po sa may Shopee. Kaya okay din po siya para sa mayroong 7,000 po na presyo. Napakaganda po ng specs na makukuha natin para po sa may ganyang presyo ngayon. Kung naghahanap po kayo ng isang smartphone na talagang walang tapon po yung specs. Helio G100 po guys yung kanyang processor. Pero expected naman yan guys para sa may ganyang presyo. Pero kung usapan nga po na overall ng specs, si Infinix Note 50 na po ang pinakamagandang smartphone na mayroong G100 po na processor ngayon. Kung kaya nyo naman guys ipagpalit po yung metal frame saka po yung glass back ng Infinix Note 50 para po sa mas maganda pa lalong camera, ito po guys ang Tecno Camon 40. Dating kulang 10k din po guys yung kanyang SRP, pero madalas ka rin po siya mag-sale ng around 8,000 lang. Si Tecno Camon 40 na po guys ang number 1 smartphone na mayroong napakagandang camera para po sa may kulang 10k po na presyo ngayon. Or even nga po yung ibang mga smartphone, sa kulang 20k po na mga presyo, talo pa rin po ang camera nila. Diyan nga po sa may Tecno Camon 40. Halos same specs po ito guys ang Infinix Note 50 pero mas lamang nga po sa may camera si Tecno. Helio G100 din po yung kanyang processor. Naka-AMOLED po yung kanyang display. 144Hz sa refresh rate. Mabilis din po yung kanyang charger at meron po siyang 5 to 8 mAh battery. Mahirap na pong talunin guys ang dalawang smartphone niya kung gusto nyo nga po ng perfect na smartphone sa meron 7k to 8k po na presyo pagka naka-sale. Special mention nga rin po pala guys ang Poco M7 Pro 5G. Maganda rin po guys yung kanyang specs para po sa may kulang 10k nga rin po na kanyang presyo. At nagsisale nga rin po siya guys ng around 8,000 lang. Decent po guys yung kanyang camera. Pero yung kanyang processor po guys ay naka 5G po siya. Kaso kasing lakas pa rin po yun ng G99. Ang ayoko lang po sa may smartphone na yan hindi po ganun kagandahan yung kanyang UI. Compare po kala Infinix sa akin na Tecno. Maybe sa mga susunod pa na mga buwan guys, baka po mas gumanda pa yung presyo ng Poco M7 Pro 5G. Baka maging around 7k pa siya guys. Isa pang magandang smartphone po guys sa may kulang 10k. Special mention lang po ito guys. Itong si Poco Curve 5G. Nung unang labas po yung guys, nasa around 9k po yung kanyang presyo. Pero ngayon nga po, pagkatapos nga po nag-sale, nagre-range na po yung kanyang presyo. Sa may around 10k nga po ngayon. Pwede po natin i-consider na perfect din po si Tecno Pova Curve para sa may presyo nga po niya ngayon. Napakaganda po ng kanyang specs na makukuha natin. Unang-una meron po siyang AMOLED curved display, 144Hz sa refresh rate, Dimensity 7300 na processor, 55 mAh siya battery, saka po 45 watts sa charger, saka po decent na camera. Ang isang downside lang po guys ng Tecno Pova Curve 5G, hindi po ganun kagandahan yung kanyang camera. Mamaya po guys, meron po magandang counterpart si Pova Curve 5G na meron pong overall na specs mas maganda po sa kanya at di rin po nagkakalayo ng presyo. Para sa mga naghahanap naman dyan guys sa magandang entry level, yung kulang 5k lang po yung presyo. Wala na po kayo ba marirecommend sa inyo kung di ang Infinix Smart 10 saka po ang Infinix Smart 10 Plus. Dahil kahit entry level lang po yung dalawang smartphone niyan, decent po yung kanilang performance. Maganda rin po guys yung kanilang mga camera. Hindi yung sinasabi po ng mga karamihan sa atin yan pagka po na nga nagko-comment. Pagka daw po entry level lang, wag nating asahan na maganda yung specs. Pero ito po guys sila Infinix Smart 10. Entry level lang po sila. Hindi po sila ganun kamahalan. Pero napakaganda po ng specs na may offer nila sa atin ngayon. Maganda na po pang casual po yung smartphone na to. Pang backup phone po siya. Maganda rin po yung kanyang display na meron pong IPS LCD display na meron 120Hz sa refresh rate. Naka-punch hole din po yung kanyang camera. Compare po sa ibang mga smartphone na umaabot po ng kulang 7k yung presyo. Pero yung kanilang display meron lang po mga teardrop notch. Compare nga po kay Infinix. Nasa 3k nga lang po guys yung ibang version niya. Pero guys napakaganda ng kanyang display. Lalo nga po kung malaking storage po yung hinahanap natin sa may kulang 5k nga po na presyo. Na meron 256GB. Yan po guys may offer po yung Infinix Smart 10 sa kulang 5k nga po na presyo. Tapos kulang 4k pa po siya pagka naka-sale. Napakalaki po agad ng storage natin.
Tapos kung gusto niyo naman guys ang malaking battery po sa may kulang 5K, ito nga po si Infinix Smart 10. Naka 6,000 mAh siya battery siya. Ito po guys yung plus version, hindi po ito yung regular version. Overall na specs po ng dalawang Infinix Smart 10 is halos isa lang po sila. Isa lang po sila ng display. Ang pinakaiba lang po nila, ito pong design nila guys, saka po yung malaking battery. At mas mabilis nga po na storage type, ito nasa Infinix Smart 10 Plus. Ito naka UFS siya. Itong design po ng Infinix Smart 10 Plus para po siyang iPhone Air. Tapos yung design po ng Infinix Smart 10 is para po siyang iPhone 17. Special mention po guys ang Samsung Galaxy A06 5G. Pagka nakakita po kayo guys na nakasil po yung smartphone na yan ng around 4,000 or kulang 4,000, sobrang sulit na nun guys. Dahil nga po naka 5G agad tayo. Ang kulang lang nga lang po sa may smartphone na yan, wala po siyang charger na kasama sa box. Tapos naka third up notch siya. Pero guys, kahit pa paano naka Samsung naman tayo dyan. Dito naman po guys, may around 6,000 nga po na presyo or kulang 7K po na presyo. Kung namamahalan po kayo sa may Tecno Camon 40 at Infinix Note 50. Ito po guys, Infinix ulit. Si Infinix Hot 60 Pro. Napakaganda po guys ng kanyang specs. Ito na ang number 1 smartphone para sa akin ngayon 2025. Dito po sa mga budget po ng mga smartphone. Dahil sobrang panalo po ng kanyang specs para sa may kulang 7K nga po na SRP. Madalas nagsisil pa nga po siya guys ng kulang 6,000 lang. Display pa lang po ay napakaganda na niya. Meron po siyang AMOLED 144Hz refresh rate, 1.5K na resolution. Simple lang po yung kanyang design pero napakaganda niya para sa akin. Maganda rin po yung kanyang camera, mabilis po yung kanyang charger, at manipis din po yung kanyang design. Helio G200 nga po yung kanyang processor. At tamang-tama lang naman yan guys para sa may kulang 7K nga na SRP. Lalo pagka magsisale pa siya ng kulang 6K lang. Compare po sa ibang smartphone sa may mga kulang 7K din po na presyo na puro mga naka G81 lang. Mahina na nga po yung ibang smartphone sa may kulang 7K. Tapos hindi pa sila naka AMOLED at hindi pa sila naka 144Hz sa refresh rate. At higit sa lahat, hindi po ganun kagandahan ng mga smartphone sa mga kulang 7K po na mga presyo pagdating po sa may camera. Pero itong si Infinix Hot 60 Pro, maganda po yung camera niya guys. Dahil subukan na nga po si Infinix. Special mention po si Tecnopova 7. Kung gusto nyo pong ipagpalit ang magandang display at magandang camera sa malaking battery, nandyan po guys si Tecno. Yan po ang kunin natin kung gusto nyo po ng 7,000 mAh siya battery sa may less than 7K nga po na presyo. Kaso naka-IPS lang siya at di po ganun kagandahan yung kanyang camera. Munti ko na makalimutan guys itong si Redmi Note 14. Special mention lang din po ito guys. Maganda po yung smartphone niya kasi may around 5K to 6K nga po na presyo niya pagka naka-sale. Naka-AMOLED din po yan. G99 po yung kanyang processor. Decent po yung kanyang camera. 55mAh po yung kanyang battery. Ang kulang lang po sa may smartphone na to naka 4128 lang po yung ating version. Meron po siyang 8256 na version. Kaso nasa 7K to 8K po yung kanyang presyo pagka naka-sale. Kumbaga almost identical po ng specs sa Redmi Note 14 saka pong Hot 60 Pro. Pero mas lamang po sa may camera. At mas maganda po yung pinaka-storage po ni Infinix compare nga po kay Redmi. Dahil mas malaki siya. Dito naman po guys, mayroon 10K to 20K po na presyo. Dalawang smartphone po guys. Merong almost na perfect na specs para po sa akin dyan ngayon. Kunahin ko na po dito sa may Tecno Camon 40 Pro 5G. 13K po yung kanyang SRP sa may 8256 na version. Napaka-perfect po ng smartphone yan guys kung gusto nyo nga po ng primary na smartphone na hindi po kayo mabibitin sa may specs. Magandang display with AMOLED, check. Malakas sa processor na pwede pang gaming, check. Super gandang camera, yes, check na check yan guys. Saka maganda na rin po yung UI ni Tecno dito. Saka marami na rin po siya mga AI features na sigurado magagamit din po natin. Nagse-sale po guys yung smartphone yan ng around 10,000 lang nga po pagka 9.9 sale or 10.10 sale. Napakaganda po ng smartphone yan guys kung primary smartphone ang hinahanap nyo. Then ang number 1 all-rounder smartphone ng 2025 para sa akin, wala na pong iba kundi itong si Infinix Note 50 Pro Plus 5G. Hindi na po kailangan ng mahabang paliwanag to guys. Dahil wala na po kayong makikitang ibang smartphone na kaya pong tapat ng si Infinix Note 50 Pro Plus. Pagdating po sa may build quality na merong metal frame at glass back. Malakas sa processor pang gaming. Napakagandang display. Ito rin po guys ang pinakamurang smartphone na makukuha natin na meron pong periscope na camera. Supported din po siya ng wireless charging, mga AI features, at paraya pong iba. Kumbaga yung ganyang combination po ng mga specs dito po sa mga global release na mga smartphone, dyan lang po sa may smartphone ni Infinix natin yan makukuha. Wala na po sa iba.
Alam ko marami pong smartphone na mas malakas po sa may Infinix Note 50 Pro Plus 5G. Pagdating nga po sa may gaming. Nandiyan po guys ang Poco X7 Pro 5G. Kaso guys, sa may gaming po ang focus ng Poco. Pero dito po kay Infinix, ay talagang all-rounder smartphone po yan. Dahil sa may build quality niya, saka po sa may camera, doon po guys matatalo si Poco. Unahan ko na po kayo guys, ako po mismo nagulat po na talagang puro Infinix saka mga Tecno po yung nasa ating list. Kaya naman kung meron pa po kayo mga sa tingin niyo magandang smartphone din po na merong almost perfect na display. Almost perfect po lahat yung kanyang specs. I-comment nyo na lang po sa may comment section at diyan po atin pag-usapan. Kaya kung sakali man po guys na hindi po kayo sang-ayon sa mga sinabi ko ng mga smartphone, mag-comment na lang po kayo sa may comment section. Diyan na lang po atin pag-usapan. At lahat po ng smartphone yan guys na binanggit ko sa inyo. Lahat po dyan guys is meron po tayong legit na link diyan po sa may description. Palike na lang po guys yung video natin kung nakatulong po sa inyo. Thanks for watching.